Kabanata 3071. Tumawa si Vince York matapos marinig ang sinabi ni Lexie York. Tama siya, tama si tita, hindi kita pinipilit na makipaglaro sa akin, Harvey York. Pero kung gagawin mo iyon, hahayaan kitang mag-isa. Medyo generous ako dito, hindi sana kita pababayaan dahil sa mga hinaing natin noon. Pero okay lang na bigyan kita ng pagkakataon. Ngumisi si Vince. Of course, you can reject both of my suggestions. Kung gagawin mo, hahayaan ko itong mga taga-isla na gawin ang anumang gusto nila. Sa tingin ko lahat sila ay talagang gustong putulin ka. Sumenyas naman si Vince bago malamig na tinitigan ng mga Islander si Harvey. Ang kanilang mga titig ay puno ng pagkamuhi at pagkamuhi sa kanilang mortal na kaaway. Siyempre, matapos mapatay ang kanilang Sword Saint at lusubin ang kanilang base ng Shindan Wei, ang mundo ng martial arts ng Island Nation ay ganap na napahiya. Ang mga lalaki ay hindi magdadalawang isip at puputulan si Harvey kung makakita sila ng pagkakataon. Hindi kalayuan sa kay Harvey, isa sa mga mag-aaral ng Shinkage Wei at isang miyembro ng pamilyang Tekei, si Masao Tekei, ay hinampas ang mesa at sumigaw, "You little bastard! How dare you na pumatay sa bloodline ni Maki Tekei? Puputulan kita sa 1,000 piraso. Pagbabayaran mo ang iyong mga kasalanan ngayon." Nang marinig ang mga salitang iyon, ang ibang mga taga-isla ay nagpakita ng matuwid na galit habang sinisigawan nila si Harvey, ganap na handa na wakasan ang kanyang buhay sa isang sandali. Ang kapaligiran ay naging lubhang tense dahil sa mga eksperto mula sa island country. Maraming kilalang tao mula sa Hong Kong at Las Vegas ang unti-unting nawala ang kulay sa kanilang mga mukha. Ang mga ekspertong iyon ay hindi dapat gawing biro. Kung lalabas silang lahat, tiyak na tatambak ang mga bangkay na parang bundok. Si Marcel York lang ang kalmadong nanunood ng palabas, na para bang gusto niyang makita kung paano haharapin ni Harvey ang gulo na nasa harapan niya. Sa suporta ng Islanders, head at second home, hindi man lang nag-abalang magpigil si Vince sa puntong ito. He wore a cocky expression while pointing directly on Harvey's nose. Kung alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyo, hindi mo na ako hahadlangan na maging isang young master. Kung hindi, ikaw ay mamamatay sa isang lubhang kakilakilabot na kamatayan. Dapat mong malaman na nakagawa ka ng malaking pagkakamali na sirain ang kaarawan ni Lola York habang pinutol ang aking paggising sa proseso. Walang maglalakas loob na sumalungat sa akin kahit natapusin ko ang iyong buhay ngayon. Vince, malamig na pagsingit ni Queenie York. Hindi ka ba masyadong kumpiyansa? What makes you think that you can definitely become a young master? Kasama ang mga tao sa islang ito. O sadyang clueless ka lang sa puntong ito? Hindi. Ikan-awit ni Vince ang kanyang hintuturo. Kamusta ka naman, Queenie? Hindi mo pa rin ba maintindihan kung paano ako aakyat sa kapangyarihan? Umaasa ako sa publiko, pero syempre, mag-aambag din ang mga tropa ko sa layuning ito. Mabuti, sapat na usapan. Kung may magtangkang pigilan akong maging young master, lilipulin ko silang lahat kahit sino pa sila. Tumayo si Vince na naka-cross arms bago dahan-daang naglakad patungo sa upuan ng hari. Nagulat ang karamihan. Pipilitin ni Vince ang sarili sa pwesto niya. Tama, Harvey York, bubuksan ko ang mga hangganan at ganap na makikipagtulungan sa mga taga-isla kapag ako ay umakyat sa kapangyarihan. Naiinis ka sa akin, hindi ba? Sabi mo wala akong karapatang bumangon dahil sa sobrang lapit sa kanila, di ba? Halika rito. Pagkatapos, hindi sinasadyang umupo si Vince York sa upuan ng hari. Maging si Marcel York ay ganap na hindi pinansin sa puntong ito. Sa sandaling ito, nakaramdam ng labis na pagmamalaki si Vince. Pero baka matakot ka para dyan. Malamig na nguya ni Vince bago siya kumilos. Patayin siya. Nasa gitna ako ng isang malaking bagay dito. Ilang taga-isla sa unahan ng humakbang habang nagbubunot ng kanilang mga espada. Maliwanag, handa silang harapin ang pinakamalaking banta ni Vince bago ang anumang bagay. Vince, pagkatapos, sa wakas ay nagsalita si Harvey. Di ba sabi mo makipaglaro ka sa akin? Makikipaglaro ako kung gusto mo.
Pero, do you dare to play with me alone? Hindi ba ikaw ang Diyos ng digmaan? Sinampal ko na yang mukha mo di ba? Nasaan ang iyong lakas ng loob na ipaglaban ang iyong dignidad? Agad na nagdilim ang mukha ni Vince nang marinig niyang inihayag ni Harvey ang nakakahiyang sandali na iyon. Pagkatapos, lumabas ang isang medyo may edad na lalaki na may tato ang mukha habang malungkot na ngumiti kay Vince. Hindi mo na kailangang gawin ito sa iyong sarili, young Master York. I've been hoping for a chance to see how well this jerk keep making trouble for the Briewood gang. Tatalunan ko ang clown na ito para sa iyo, young Master York. Siya ang don ng Briewood gang, si Grayson Parker mismo. Hindi ba siya ang ama nina Dennis Parker at Carol Parker? Narinig ko na noong itinatag ang Briewood gang, nagawa ni Grayson na pumatay mula sa Everblue Pub hanggang Crompton Street gamit lamang ang isang pakwan na kutsilyo. Matagal na siyang hindi kumikilos. Hindi ko akalain na makakasama niya ngayon si young Master York. Nagulat ang mga tao nang makilala nila si Grayson. Ang isang kilalang tao sa underworld ng Hong Kong at Las Vegas ay hindi ordinaryong tao. Lalong naging mayabang si Grayson matapos marinig ang mga tao na binabanggit ang kanyang pangalan. Tumalon siya sa gitna ng hall. Pagkatapos ay inilabas ang kanyang watermelon knife bago ito inihampas ng malakas kay Harvey. Papatayin kita. Anong agresibong laslas, gaya ng inaasahan sa boss ng underworld ng Hong Kong at Las Vegas. Si Harvey ay mukhang walang pakialam nang makita niyang si Grayson ang sumulpat sa kanya. Isang hakbang pasulong ang ginawa niya bago itinaas ang palad. Magandang kalungkutan. Sa mga mata ni Grayson, ang tila simpleng sampal na iyon ay umabot ng walang hanggan. Siya ay lubos na nalulula. Ang mga taga-isla na kalmadong nanunood ng pagtatanghal sa dikalayuan ay nagtuwid ng kanilang mga katawan. Paano niya? Agad namang nag-iba ang ekspresyon ni Grayson nang diretsyong nakatutok sa kanya ang sampal. Sumigaw siya at umatras habang iniipon ang lahat ng lakas niya para harangin ang pag-atake. Sampal. Walang emosyong ipinakita si Harvey sa sandaling iyon. Tinamaan ng sampal si Grayson sa mukha bago pa man makagawa ng anumang pinsala ang pakwan na kutsilyo. Simpleng sampal lang iyon. Agad na pinalipad si Grayson. Nang bumagsak siya sa lupa ay halos hindi na siya makahinga. Pilit niyang iniangat ang ulo niya na parang may gustong sabihin, pero napaupo siya sa lupa na may pagtatampo. Walang nakakaalam kung buhay pa ba siya o hindi. Siya ay sinampal. Si Don ng Briewood gang mismo. Isang kilalang figure sa Hong Kong at Las Vegas underworld. Si Grayson Parker ay isang alamat. Paano siya mabubugbog ng ganun lang? Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, si Grayson ay magiging ganap na baldado mula sa lahat ng mga pinsalang iyon kung hindi pa siya patay. Ang buong banquet hall ay patay na tahimik, kaya't kahit ang tunog ng isang pin drop ay hindi marinig. Maging sina Vince York at Lexi York, na may mayayabang na ekspresyon sa kanilang mga mukha, ay lumiit ang kanilang mga mata sa sandaling iyon. Naparalisa niya si Grayson ng isang sampal sa harap ng lahat. Ang mga taga-isla na nagbanta na papatayin si Harvey ay galit na kumikislap ang kanilang mga mata. Paano ito posible? Hindi napigilan ng mga mayayamang babae na manlaki ang magagandang mata sa hindi makapaniwala. Masyadong malaki ang status ni Grayson. Sa kanilang mga mata, ang mga taong tulad niya ay halos walang talo. Kahit na sumikat ang pangalan ni Harvey kamakailan, tiyak na hindi niya kayang karibal si Grayson. Ngunit walang nag-iisip na ang isang simpleng sampal mula kay Harvey ay maaaring gumawa ng labis na pinsala. Ang pag-asa ng lahat ay ganap na nasira. Maging ang mga taga-suporta ni Vince ay tumindig, nagyelo sa pwesto. Kahit noon pa man ay hindi na sila natauhan. Siya, napilayan si Grayson sa isang sampal. Ang daming armas na nakatutok sa kanya. Nandito rin ang lahat ng miyembro ng Island Nation. Hindi makapaniwala si Caitlin Parson. Hindi niya maiwasang sampulin ang kanyang mukha para masiguradong wala siya sa panaginip. Paano siya naging malakas? Hindi ba siya natatakot na durugan ng lahat ng tao dito? Nagliwanag ang mga mata ni Leslie Clark, Yuna Mendoza at ng iba pa.
Alam na alam nila na ito ang estilo ni Harvey. Sa sandaling nagpasya siyang kumilos, hindi siya magdadalawang isip na ihatid ang kamatayang suntok. Naglabas si Harvey ng ilang tisyo at nagsimulang panasan ang kanyang mga daliri. Dahil gusto mong maglaro, pagkatapos ay maglaro tayo, mahinahong sabi ni Harvey. Lalabanan ko lahat ng tauhan mo. Gagawin ba natin ito ng paisa-isa? O sabay-sabay kayong lumapit sa akin? Wala siyang galang. Ito ay tunay na isang insulto. Matapos masakta ng husto si Grayson, hindi nag-aksaya ng oras si Harvey na ipahiya si Vince. Lahat ng tumatayo kay Vince. Pareho silang galit sa kanilang kasalukuyang kaaway. Si Marcel York, na nakabantay kay Harvey, ay nagpakita ng paghanga sa kanyang mga mata. Tinanggal ng kakayahan ni Harvey si Grayson, pagkatapos ay hinamon si Vince at ang lahat ng nakatayo sa tabi niya. Tuluyan na niyang binaliwala si Vince, tinatapakan ang kanyang pride sa lupa. Napilitan si Vince na bawasan din ang pinsala. Kung tutuusin, manalo man siya sa laban, madudumihan ang pride niya kapag nadurog si Harvey sa penalty shootout. Sa mga pagkakataong iyon, walang ibang nagawa si Vince kundi ang gumawa ng paraan para mapabagsak si Harvey para kilalanin ng lahat ang kanyang lakas. Sa ganoong paraan, mapapatatag niya ang kanyang posisyon bilang young master. Kung hindi siya makakahawak ng matagal sa kanyang posisyon, kahit na magawa niyang kunin ito kahit papaano. Harvey, habang ang lahat ay lubos na nagagalit, si Vince ay malamig na tumawa. Huwag mong isipin na may karapatan kang hamanin ako dahil tinalo mo si Grayson gamit ang pilay mong kung fu. Sa tingin mo ba hindi ko alam na ginamit mo ang nanyang God of War para sugpuin si Miyata Shinnosuke? Sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga trick ang gagawin mo sa oras na ito? Dudurugin kita sa isang daliri kung mag-aaway tayo ng one-on-one. Pinagkakatiwalaan mo ba ako? Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Vince York. May tiwala siya, pero hindi rin siya tanga. Ano man ang mangyari, dahil nagawang patayin ni Harvey York si Miyata Shinnosuke, sugpuin si Jason Leo, hulihin si Akio Yashiro ng buhay, at kahit naharapin si Jackknife. Itinuturing pa rin itong isang monumental na tagumpay. Maangas si Vince, pero wala siyang balak na harapin si Harvey sa puntong iyon. Gusto niyang talunin si Harvey at pagtibayin ang kanyang reputasyon sa Hong Kong at Las Vegas minsan at para sa lahat. Ayaw niyang manalo sa isang labanan ng atrisyon. Walang pag-iisip, sumandal si Vince sa upuan ng Panginoon at casual na sinulyapan si Harvey. Ito ay isang magandang araw para sa aking pagtaas sa kapangyarihan. I'll keep my hands off you because I don't want to waste my time. Ngunit, kailangan mong ihinto ang pagpapanggap sa puntong ito. Lumuhod ka na. Daan-daang eksperto ang lumapit pagkatapos marinig ang mga salita ni Vince. Pati na rin ang mga miyembro ng Yorks ng Hong Kong, mas maraming taga-isla ang sumusuporta sa mga numero. Galit na yung mga yun simula pa lang. Kahit na nakakatakot ang lakas ni Harvey, hindi sila magdadalawang isip na wakasan ang kanyang buhay kung magkakaroon sila ng pagkakataon. Matapos makita ang reaksyon ni Vince, mahinahong sinabi ni Harvey. Ikaw ay itinuturing na isa sa mga nangungunang talento ng nakababatang henerasyon, Vince. Ikaw ang naghahanda para umangat sa kapangyarihan sa Hong Kong. Pero wala kang kahihiyan. Sabihin mo lang kung natatakot ka sa akin. Wala kang karapatang tawagin na Diyos ng digmaan sa harap ko. Pagkatapos, pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata sa lahat ng mga eksperto mula sa island country. Para naman sa inyong lahat, mukhang handa kayong lumaban, pero ilan ba sa inyo ang handang ipaglaban ako sa sarili ninyong kagustuhan? Nagpapakita lang kayo kasi may marami kayo. Kung kaya nyo, puntahan nyo ako na paisa-isa. Hayaan nyo akong makita ang inyong Bushido spirit. Natigilan ang mga eksperto matapos marinig ang mga salitang iyon. Awkward talaga ang pakiramdam nila sa sandaling ito. Lubos na pinahahalagahan ng mundo ng martial arts ng mga taga-isla ang kanilang Bushido spirit. Ngunit binalak ng mga eksperto na singilin kaagad si Harvey at putulin siya. Ang pagkilos na ito ay labag sa tinatawag nilang Bushido spirit. Maaari lamang nilang kuskusin ito. Ito ay isang pribadong kaganapan kung tutuusin.
Ngunit kahit na hindi nila ipakita ang kanilang Bushido spirit sa harap ng napakaraming tao, hindi nila magagamit ang ganoong katangahang code para ipakita sa mundo. Ang mga Islanders ay malamang na magiging pinakamalaking biro sa mundo pagkatapos ng insidenteng ito. Nang walang pag-iisip ng dalawang beses, ang lahat ng mga eksperto ay nag-alinlangan nang makita nila ang mga mata ni Vince. Nandito sila para suportahan ang pagbangon ni Vince, ngunit hindi rin sila ang kanyang personal na hukbo. Tiyak na hindi nila maitatapon ang kanilang dignidad dahil sa kanya. Kumunat ang noo ni Vince. Naghanda siyang magbigay ng utos na patayin si Harvey pagkatapos maramdamang may mali. Patuloy ninyong ipagmamalaki ang inyong moral na alituntunin, na sinasabing ito ay walang kapantay at may mahabang kasaysayan nito at iba pa. Ano, ako ang naglaslas sa Sword Saint mo. Don't tell me natatakot ka na. Hindi mo man lang ako lalabanan mag-isa. Hindi mo ba dapat ayusin ang mga bagay sa akin, Masao Takei? Ano, magawa mo ba? O sinasabi mo na master mo si Vince? Hindi mo gagawin unless inutusan ka niya. Kabanata 3075. Mukhang walang pakialam si Harvey York habang nagsasalita sa mapaglarong tono. Bawat salita niya ay isang sampal sa mukha ng mga taga-isla pati na rin ang pagtatangkang putulin ang kanilang malapit na relasyon ni Vince York. Ang Shinkage Way, ang Shindan Way, at ang marangal na mga eksperto ay naramdaman ang pag-init ng kanilang mga mukha at ang kanilang mga puso ay napuno ng matinding galit. Iniisip nila na sila ay liga sa itaas ng iba. Inisip din nila na sila ang pinakamarangal na tao sa dulong silangan. Sa kanilang mga mata, sila ay dumating upang suportahan si Vince upang makapagtatag sila ng matatag na katayuan dito. Hindi sila pumunta dito para maging mandirigma ni Vince. Pero tuluyan na silang pinahiya ni Harvey, sinabing si Vince ang tunay nilang amo. Matapos bumalik sa kanilang katinuan, ang kanilang mga mata ay hindi napigilan habang nagiging maliwanag na pula. Dang Yu, bago pa man makapagsalita si Vince, hindi na napigilan ni Masao Takei ang kanyang nararamdaman. Agad niyang hinugot ang espada sa kanyang baywang at galit na nagmarcha patungo kay Harvey. Papatayin kita ngayon, bastard. Pinatay mo ang aking kapatid, pamangkin, at isang miyembro ng Shinkage Way. Ngayon, puputulan kita. Hindi mo na kailangang ilibing sa oras na tapos na ako sa iyo. Nagpakita ng walang pakialam na ekspresyon si Harvey. Huwag kang mag-alala. Ipapadala kita agad para sumama sa ibang pamilya mo. Matulis ang dila mo. Hinawakan ni Masao ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay habang nanginginig ang kanyang katawan sa hindi mapigil ang galit. Pagkatapos, humakbang siya bago humarap sa harap ni Harvey. Gustong pigilan ni Vince si Masao, ngunit alam niyang wala ng pagkakataon matapos makita ang pagmumukha nito. Ang daming pakulo ni Harvey. Mag-ingat ka, babala ni Vince. Huwag kang mag-alala, young Master York. Ang isang dalubhasa sa Shinkage Way, si Keiko Kitagawa, ay nagpakita ng isang mainit na ngiti. Si Masao ang bagong initiate ng Shinkage Way. Hindi lang siya ang nagmana ng swordsmanship ng Shinkage Way, dumaan pa siya sa 18 Gates of Hell, ang pinakamahigpit na pagsubok sa Shinkage Way. Higit pa rito, binigyan pa siya ng maharlikang pamilya ng isang lihim na teksto tungkol sa espada. Sinasabing ang Lone/Style, ang maalamat na swordsmanship ni Ronan, ay nakasulat sa loob nito. Isang laslas lang daw ang kailangan ng mga nagmamana ng espada para matapos ang kalaban. Si Masao ay itinuturing na nangungunang talento sa mga nakababatang henerasyon ng Archipelago Country. Bukod sa pinakamahusay na mandirigma ng bansa na hindi maharang ang kanyang mga pag-atake. Hindi man lang makikita ng iba na hinugot niya ang kanyang espada. Kung sa tingin mo ay kahanga-hanga si Harvey para matalo si Grayson Parker sa isang sampal. Kahit ano pa, isa lang siyang ordinaryong tao mula sa underworld. Wala siyang dating kaalaman sa martial arts. Pero iba si Masao. Siya ay nagsanay sa loob ng maraming taon at pinagkadalubhasaan ang Lone/Style. Sa isang laslas lang, ang bastard na yan, siguradong mamamatay si Harvey. Bukod dito,
Ang espada ni Masao ay isa ring maalamat na espada na ipinagkaloob ng maharlikang pamilya. Ang lakas niya ngayon ay maaaring nalampasan din si Miyata sa kanyang kasukdulan. Sa tingin ni Harvey ay perpekto siya para kay Masao dahil lang sa pinatay niya si Miyata. Anong maling akala? Matapos marinig ang mga salita ni Keiko Kitagawa, nagliwanag ang mga mata ni Vince York. Mabuti. Hihintayin kung wakasan niya ang buhay ni Harvey York. Siyempre, mas maganda kung mamatay na si Harvey. Ang mga tao sa paligid ay natatakot sa kapangyarihan ni Harvey, ngunit pagkatapos marinig ang paliwanag ni Keiko, naramdaman nila na si Masao Takei ay talagang makakapaghigantay para sa Shinkage at maputol si Harvey. Lahat ng mga taga-isla ay nanliit ang mga mata kay Masao, mitigang naghihintay na wakasan niya ang buhay ni Harvey. Pagsabog, boom! Sa ilalim ng nasasabik na mga tingin ng lahat, mahigpit na hinawakan ni Masao ang dulo ng kanyang espada. Ilang sandali lang, isang nakakatakot na aura ng espada ang lumabas sa kanyang katawan. Mag-ingat ka, Sir York. Ginamit niya ang Chrysanthemum Blade, isang maalamat na espada na ibinigay ng Royal Family ng Island Nations. Dati daw ito sa maalamat na si Ronan. Isang slash mula doon ay magiging mapangwasak. Ang isang espada ay maaaring pumutol ng bakal tulad ng mantikilya. Manatiling alerto, si Yona Mendoza ang nagsasabi kay Harvey ng lahat. Natural, nakolekta niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Masao sa lalong madaling panahon. Matamis na ngumiti si Harvey kay Yona. Kawili-wili. Gagamitin ko ang kanyang espada laban sa kanya pagkatapos. Dang Yu. Napuno ng hindi mapigil ang galit si Masao matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Hindi niya akalain na ganito pa rin ang gagawin ni Harvey nang mayabang kahit nakaharap ang Chrysanthemum Sword. Sa sumunod na sandali, ang espada ni Masao ay naging after-image bago kumislap sa harap mismo ng mga mata ni Harvey. Isang maliwanag na liwanag lang ang nakikita ng karamihan bago nahati sa kalahati ang isang langaw na dumaan. Hindi lamang mabilis, ngunit isang medyo nakaistilong pag-atake. Pagkatapos ng lahat, ang bilis ay higit sa lahat ng martial arts. Ang espada ay ang literal na sagisag ng salawikain. Mabuti, si Lexie York, Caitlin Parson, at ang iba pang nasa panig ni Vince ay nagsimulang magsaya. Masyadong nakakakilig panoorin ang las-las na iyon. Napatingin si Keiko kay Masao na baka sa mukha nito ang paghanga. Kanina pa niya hinihintay na laslasin ng kanyang bida si Harvey. Dahil sa naunang pakikipaglaban ni Harvey kay Miyata Shinnosuke, ang insidente ay agad na na-discredit, na nagsasabing nanalo lamang si Harvey dahil sa tulong ng Nanyang God of War. Iyon ang dahilan kung bakit hindi masyadong inisip ng nakababatang henerasyon ng Island Nation ang lakas ni Harvey. Naniniwala si Keiko at ang iba pa na ang isang bagong rookie na tulad ni Masao ay madaling makayanan si Harvey. Sa tingin mo hindi ka na magagapi pagkatapos ng ilang maswerteng panalo, Harvey? Sa tingin ko isa ka lang tangang clown na walang hangganan. Sinama ng tingin ni Masao si Harvey habang malamig na tumawa. Kung lumuhod ka at aaminin na hindi ka katugma sa amin na mga taga-isla at ang bansang H ay hindi kailanman may kukumpara sa bansang isla, ililigtas ko ang iyong buhay. Sa tingin mo magaling ka dahil lang sa nahati mo ang isang langaw sa kalahati. Sa tingin mo ba madali akong matakot? Hoy! Sa sobrang yabang mo ihahatid na kita ngayon. Malamig na tumawa si Masao nang sumili ang maliwanag na liwanag mula sa kanyang espada. Isang chrysanthemum ang nabuo sa dulo ng talam. Walang nakakaalam kung saan nanggaling ang pag-atake. Casual na tumabi si Harvey, at epektibong nakaiwas sa hampas ng kamatayan. Hlang! Isang mahabang bitek ang makikita sa lupa matapos ang isang maliwanag na dumaan. Nakakalokang tanawin. Anong mabilis na paglaslas? Ang ganda ng slash. Napakasamang slash. Tuwang-tuwa ang mga taga-isla, matapos makita ang lakas ni Masao Takei. Naramdaman nilang parang nakikita nila ang kinabukasan ng kanilang bansa. Hysterical na naghiyawan ang mga babaeng bisita mula sa island country. Napakalakas mo, Mr. Takei. Patayin ang taong iyon.
Ang mga island country ay magiging pinakamalakas na bansa sa dulong silangan. Kumukulo ang dugo ni Masao matapos marinig ang lahat ng iyon. Hinawakan niya ang kanyang espada at malamig na tumawa. Oras na para mamatay, bastard. Ang espada ni Masao ay muling kumislap ng maliwanag na liwanag. Nagulat ang mga tao nang makitang muli ang mga espadang kumikislap sa kanilang mga mata. Mas mabilis ngayon, mas malakas. Single slash. Malakas ang pakiramdam ni Masao. Hindi lamang tumaas ang kanyang bilis, ngunit ang kanyang mga paggalaw ay mas mabilis din kaysa karaniwan. Swash, swash, swash. Hindi mabilang na puting ilaw ang nabuo ng magkasama bago tumama sa kay Harvey York. Walang alinlangan, na mamamatay na sana si Harvey kung ang sinag ay dumampi sa kanyang katawan. Huli na. Mabilis na humakbang pasulong si Harvey nang makita ang tanawin, inilagay ang buong katawan sa liwanag. Pagkatapos, sinampal niya ang mukha ni Masao sa halos imposibleng sandali. Sampal, si Masao ay pinalipad bago siya bumagsak sa isang marmol na haligi. Ang bilis, ang lone slash, ang chrysanthemum blade. Walang kwenta sa harap ni Harvey. Ang bawat trump card ni Masao ay nabasag sa isang iglap. Umusok ang lugar. Sumulong si Harvey na hawak ang espada ni Masao nang mawala ang pagkakahawak nito. Sa ilalim ng gulat na mga titig ng lahat, sinaksak ni Harvey ang espada sa lalamunan ni Masao. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Dinilat ni Masao ang kanyang mga mata habang hindi mapigilan ang pag-ungol. Napuno siya ng pagkasuklam at pagkasuklam, ngunit wala siyang magagawa. Hindi niya inaasahan na ang kanyang nakakatakot na swordsmanship at bilis ay hindi man lang maharang ang solong pag-atake ni Harvey. Lahat ng ipinagmamalaki niya ay wala sa harap ni Harvey. Ang sampal ni Harvey ay tuluyang nabasag ang kanyang nauutol na pride at dignidad. Ikaw, may gustong sabihin si Masao ngunit hindi man lang makapagsalita. Naimulat na lamang niya ang kanyang mga mata at nahugot ang kanyang huling hininga habang pinupuno ang kanyang sarili ng walang katapusang kalungkutan. Inalis ni Harvey ang espada mula sa lalamunan ni Masao at mahinahong pinagpag ang dugo sa pamamagitan ng pagswing ng espada. Sino ang susunod? Nagulat ang buong crowd. Ang mga taong nagpupuri kay Masao ay hindi man lang makagawa ng ingay, na parabang lahat sila ay napahawak sa leeg. Nawala ang ngiti ni Lexie York sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay patuloy na kumikislap sa hindi makapaniwala. Nawala ng kulay ang mukha ni Ellie Palmer. Ni hindi siya makapagsalita. Ang ibang mga eksperto mula sa island country ay galit na nagbago ng kanilang mga ekspresyon, na parabang nakakita sila ng isang tunay na multo. Hindi sila natakot dahil napatay si Masao. Natakot sila sa nakakatakot na lakas ni Harvey. Kung maiintindihan nila ang katotohanan na pinatay ni Harvey si Grayson Parker sa isang sampal. Si Masao ay pinalipad sa parehong sampal, na sobrang-sobra para sa ilan sa kanila. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang isang dalubhasa sa Nanway, si Rokuro Shimizu, ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinikit ang kanyang mga mata bago muling nanembalik ang kanyang katahimikan. Pakiramdam niya ay siya lang ang makakatalo sa lalaking nasa harapan niya kung susubukan niya ang lahat at ipapakita ang mga killer moves ng Nanway. Paano siya naging malakas? Nalaglag ang panga ni Keiko Kitagawa nang hindi niya namamalayan. Gusto niyang makitang mabawi ni Masao Takei ang nasirang reputasyon ng Shinkage Way. Pero nabigo din siya. Galit na galit si Keiko. Ayaw niyang maniwala sa mga nakikita niya ngayon. Nataranta rin ang pamilya Tsuchimikado. Patuloy silang nagkukusot ng kanilang mga mata, na parabang ayaw nilang masaksihan ang tanawin. Tanging si Akio Yashiro lang ang may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Matapos magdusa ng hindi mabilang na pagkatalo laban kay Harvey York, naunawaan niya kung gaano talaga siya katakot. Kaya naman mas gugustuhin niyang panuurin ang ibang martial arts schools na pinapahiya ang kanilang mga sarili. Bakit niya itataya ang sarili niyang buhay para bigyan sila ng pahiwatig?
Iniabot ni Harvey at kalmadong pinasadahan ng palad ang chrysanthemum blade na may nasisiyahang tingin sa kanyang mukha. Ito ay isang magandang espada. Gagamitin ko ito para mabawasan ang marami pa sa inyo na mga bastos. Sino ang susunod? Halika rito. Ang kanyang mahinahong mga salita ay dinala ang isang pakiramdam ng ganap na pangingibabaw. Sa wakas ay natauhan na ang Islanders group. Bumaha ang galit sa kanilang mga puso. Hindi na sila nakatutok sa lakas ni Harvey. Nagnganga ang mga ngipin nila nang makita si Masao na nakahandusay sa lupa at wala ng buhay. Galit na galit ang mga miyembro ng Shinkage Way. Damn you! How dare you use our swords to kill one of our own? Ikaw na masama. Ang mga taga-isla ay nagsimulang mapagtanto na ang pagkamatay ni Masao ay hindi lamang nagpahiya sa kanila. Nangangahulugan din ito na ang Island Nation ay walang lugar sa bansa H. Pumunta sila dito para ipakita ang kanilang lakas. Ngunit isa sa kanilang pinakamalakas na tao ang napatay sa isang welga. Nakakahiya lang ito. Hindi nagtagal, nakalimutan na ng mga disipulo ng Shinkage Way ang kanilang mga Bushido spirits. Sa pangunguna ni Keiko, humigit kumulang 20 eksperto sa Shinkage Way ang bumunot ng kanilang mga espada at sinugod mismo si Harvey habang sumisigaw ng galit. Mabilis at marahas ang galaw ng mga eksperto. Para silang mga baliw na aso, na para bang handa silang mamatay kasama si Harvey. Ano ang silbi nito? Kalmadong ibinaba ni Harvey ang espada sa kanyang kamay. Biglang nakaramdam ng panlalamig si Keiko sa kanyang lalamunan bago siya bumagsak sa lupa na hindi makapaniwala. Kasabay nito, inikot ni Harvey ang kanyang talam bago naglabas ng maliwanag na liwanag. Oh! Ang mga miyembro ay pinalipad lahat habang sila ay humahagulgol sa sakit. Gustong mahuli ng mga tao mula sa ibang mga paaralan ng martial arts si Harvey, ngunit lahat sila ay pinatay ng walang labis na pagsisikap. Wala pang isang minuto, ang mga eksperto mula sa Archipelago Country ay nasa lupa na. Nalaglag ang panga ng lahat, talo talaga sila. Walang nag-iisip na magiging ganito kalakas si Harvey. Iyon lang ba ang mayaalok ng Shinkage Way? Sinisikap niyo akong palibutan pagkatapos niyong malaman na wala kayong pagkakataong manalo laban sa akin ng mag-isa. Ito ba ang tinatawag niyong Bushido Spirit? Ambisyon niyo bang maging pinakamalakas na bansa sa dulong silangan? Malamig na tumawa si Harvey York. Hindi niyo man lang ako matatalo, pero nagpapakita kayo sa Country H. Kung ako sa inyo, hihingi ako ng awa at lumayo sa mapahamak na bansang iyon magpakailanman. Lahat kayo ay hindi karapat-dapat pagkatapos ng lahat. Isang mapaglarong tono ang maririnig sa mga salita ni Harvey. Ngunit lahat ng sinabi niya ay sumisira sa pagpapahalaga sa sarili ng mga marupok na taga-isla. How dare you be this arrogant, bastard? Sa tingin mo ba ay may karapatan kang ilabas ang iyong bibig dahil lamang sa binugbog mo ang isang grupo ng mga taga-isla? Isang matangkad na silhouette ang tumalon mula sa karamihan papunta sa gitna ng bulwagan. Ito ay si Rokuro Shimizu mula sa Nenway. Ang Nenway ay may kasaysayan na umabot ng libu-libong taon. Sa 6 na paaralan ng martial arts, sila ay itinuturing na mga higanti. Iyon ang dahilan kung bakit walang balak si Rokuro na kumilos ng mas maaga. Gusto niyang makita kung ano ang iniaalok ni Harvey bago ang anumang bagay. Ngunit ang kanyang saloobin ay talagang ikinagalit ni Rokuro. Kung magpapatuloy ito, ang prestihiyo ng Island Nation ay itatapon sa bintana. Walang pagpipilian si Rokuro kundi ipagtanggol ang kanyang bansa sa pagkakataong ito. Huwag mong isipin na hindi ka magagapi dahil lang sa natuto ka ng masasamang kung fu, bastard ka. Hindi mo alam kung ano ang kinakatawan ng swordsmanship ng Island Nations. Hindi mo man lang mauunawaan kung ano ang kinakatawan ng mahabang kasaysayan ng Nenway. Kayong mga taga-H country sa Sacred Martial Arts Training Ground ay dapat magbigay ng respeto sa mga eksperto ng Nenway. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang mga killer moves ng Nenway. Naging malamig ang tingin ni Rokuro sa puntong ito. Ang malalim na tingin sa kanyang mga mata ay tila may kakaibang kapangyarihan, na sumisipsip ng enerhiya ng lahat. Nagsimulang mag-distort ang espasyo sa paligid ni Harvey. Biglang nawala sa paningin si Rokuro.
Swash, swash, swash. Ang maliwanag na liwanag ay kumislap kung saan-saan bago dumungaw kay Harvey. Pakiramdam ni Harvey ay nakatali siya sa isang crate. Hindi siya makagalaw kahit isang pulgada. Ito ay hipnotismo. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang estremador ng Nenway ay may halong hipnotismo upang paglaruan ang isip ng kanilang mga kalaban. Sir York, tingnan ang. Biglang tumili si Queen York. Ipinikit ni Harvey ang kanyang mga mata, hindi pinansin ang lahat ng nakikita, at pinakalma ang sarili sa pamamagitan ng pagpapamanhid ng kanyang sentido. Halos sabay-sabay, naramdaman niya ang isang malakas na mamamatay tao na aura na nagmumula sa itaas. Si Rock-Uro ay lumukso na ng 10 talampakan sa ere, handang itutusok ang kanyang espada sa ulo ni Harvey. Nang malapit nang makipag-ugnayan ang talam, tumabi si Harvey, mahinahong umiwas sa atake ni Rock-Uro, isang malakas na kaluskos ang maririnig. Naiwasan talaga niya ang atake ni Rock-Uro. Isang pulang bulaklak ang namukadkad sa lupa habang ang kanyang ekspresyon ay umiikot na galit na galit. Paano? Kabanata 3100. Ang Nenway ay hindi lamang nakatuon sa kanilang pagiging espada kundi pati na rin sa kanilang kakayahang paglaruan ang isipan ng tao. Delikado ang ganitong galaw, hindi lamang ang mga tao sa parehong antas, kahit na ang mga mas mahusay kaysa kay Rock-Uro Shimizu, ay hindi makakapigil sa gayong pag-atake. Ngunit ginawa ito ni Harvey York nang hindi nasaktan kahit na inihagis ni Rock-Uro ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake. Hindi lubusang matanggap ni Rock-Uro ang katotohanan iyon. Bago pa bumalik sa katinuan si Rock-Uro, binuksan ni Harvey ang kanyang mga mata at sinipa ang mukha ni Rock-Uro. Ang pag-atake ay mabilis at mapanira, na parabang ito ay isang kidlat. Gustong sigawan ni Rock-Uro si Harvey at tawagin siyang bastard, dahil hindi siya binigyan ng oras para mag-react. Wala siyang choice kundi itaas ang 2 kamay para harangan ang paparating na pag-atake. Mga bitik, boom! Ang paa ni Harvey ay umindayog sa kanya noon at doon. Pinalipad si Rock-Uro bago bumagsak sa lupa na may nakakatakot na hitsura. Kalmadong humakbang si Harvey palapit sa kanya at muling sinipa siya. Nakaramdam ng galit at pagkabalisa si Rock-Uro sa parehong oras. Wala siyang oras na mag-react kung hindi depensahan muli gamit ang kanyang mga kamay. Mga bitik, maririnig ang malalakas na kaluskos. Nabali sa kalahati ang kaliwang braso ni Rock-Uro. Hindi nag-aksaya ng oras, humakbang si Harvey at nabali rin ang kanang braso. Bang! Si Rock-Uro ay muling pinalipad ng isang sipa. Nawalan na siya ng lakas para lumaban nang bumagsak siya sa lupa. Hindi na siya makakatayo muli sa pagkakataong ito. Ganun pa man, nagpakita pa rin ng awa si Harvey. Kung hindi yun ang kaso, ang eksperto ng Nenway ay magiging isang bangkay sa puntong ito. Matagal na nagpumiglas si Rock-Uro ngunit hindi pa rin makabangon. How dare you na pilayin ako, bastard ka? Galit na sigaw niya. Ang Nenway ay hindi titigil hanggang sa mamatay ka. Matapos marinig ang tuloy-tuloy na tahol ng talunan, bumibilis ang tibok ng puso ng mga taga-isla ng pakiramdam nila ay tuyong-tuyo sila. Walang nag-iisip na ang isang dalubhasa sa Nenway ay madaling matatalo. Maging sina Vince York, Lexi York, Cory York, at Walter York ay dumilim agad ang mukha. Itinuring ni Vince ang mga Islanders bilang kanyang trump card para sa kanyang muling pagkabuhay. Wala siyang pakialam kung mananatili silang walang kakayahan. Ngunit pagkatapos makita ang mga taga-isla na binugbog ni Harvey, si Vince at ang iba pa ay nagkaroon ng kakilakilabot na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Shimizu, isang grupo ng mga tao mula sa Nenway ang sumugod at binuhat si Rock-Uro mula sa lupa. Ngunit ganap na hindi pinansin ni Rock-Uro ang mga lalaki at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nakatitig kay Harvey. Dang you, galit na sigaw ni Rock-Uro. Maghintay lang. I swear gagamitin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko para lang tapusin ang buhay mo. Hindi lang ikaw, hindi rin ako magpapakita ng awa sa mga kaibigan at pamilya mo. Gusto kong magbayad ka ng hindi mo maisip. Si Rock-Uro ang pinakamahusay na talento ng Nenway. Ang kanyang awtoridad at lakas ay napakalaki,
Ngunit siya ay agad na may kapansanan kapag ipinagtanggol niya si Vince. Nawala niya ang lahat sa isang sandali. Paanong hindi siya magagalit?